trial shall proceed forthwith. Shall proceed. Trial shall proceed. So hindi pwede i-dismiss on a motion to dismiss. There has to be a trial. After the trial, they can vote. Obligasyon ng Senado na magsagawa ng paglilitis sa sandaling maipadala na sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, malinaw ang nakasaad sa batas na trial shall proceed kaya hindi ito maaaring basta na lamang i-dismiss sa pamamagitan ng musyon ng walang nagaganap na paglilitis. Sa pahayag kamakailan ni Senator Robin Padilla, sinabi nitong tututulan nila sa minority bloc ang impeachment. Ngunit ipinaliwanag ni Carpio na ito ay constitutional mandate o utos ng saligang batas na kailangang sundin kahit ayaw pa ng mayorya ng mga senador na ituloy ang kaso. Kaugnay ng mga haka-haka na posibleng harangin ni Senador Padilla ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court, sinabi ni Carpio na bagaman maaaring gawin ng mga senador ang anumang nais nila, ang pagpigil sa pag-convene ay ituturing na unconstitutional o labag sa konstitusyon. There has to be a trial. That's the mandate of the Constitution. Mandatory yung trial. Kahit the majority will say, ayaw namin, we don't want a trial, we will dismiss this right away. They cannot do that. Tiwala rin ang dating maestrado na maipadadala ang articles of impeachment sa Senado. Well, it will not be sent if there is less than one-third. One-third lang kailangan eh. I think there will be a one-third. Samantala, hindi sang-ayon si Carpio sa interpretasyon ng Korte Suprema sa terminong forthwith. Anya, malinaw na ang ibig sabihin nito ay agad-agad o sa lalong madaling panahon. Ngunit nilinaw nito na ang forthwith sa proseso ay hindi nangangahulugang kailangang mag-convene agad sa oras na iyon. Maaari naman anyang mag-caucus muna ang mga senador bago formal na magsimula. May Filipino version ng Constitution eh. Forthwith. Agad-agad. Klarong-klaro yun eh. The one who voted, ang nasa isip niya agad-agad. That means immediately. Hindi pwede within a reasonable time depending on the circumstances. Sa pinakabagong desisyon ng Supreme Court, sinabi ng hukuman na ang forthwith ay nangangahulugang within a reasonable time. Maaaring maiksi o mahaba, depende sa sirkumstansya ng bawat kaso. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.